So, ayun na nga. Dito ako sa bahay and may mga part ako na hindi ko na kayang kontrolin talaga as normal individual, o kumbaga hindi ko na kaya siyang kontrolin sa emotions ko. Nasa point na naman ako na nagkakaroon na naman ako ng mental breakdowns and nagkakaroon din ako ng mga kakaibang anxiety attack. Akala ko nung una, yung mga una't pangalawa is okay na ako. Pero yun nga, simula nung kahapon na hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako ng mga taong yun or pinagtitripan ba ako ng mga taong yun na pinag-uusapan tungkol sa kanya at saka sa akin na kung ano daw ng mga sinabi. But actually, wala na talaga sa akin yun. Wala na talaga. Ang meron lang sa akin ngayon talaga is yung makarecover ako. Kasi mas concern ko ngayon makarecover ako. Mas concern ko ngayon yung magkaroon ako ng maayos na sistema kasi nga daming nasira. So since I choose this girl, nag-iiba yung situations ko, nag-iiba yung mood ko, nag-iiba yung emotions ko, and maraming nangyayari. Pero syempre hindi ko siya pwedeng ipakita kasi kung ipapakita ko nga naman siya judgment na naman maririnig ko. Ko kasi ganito ka, ganyan nga. And ang liit ng mga chances para makakita ako ng good thing sa mga bagay na yun. Still, ako kung tuwan-tuwa ba yun or no. Pero wala eh, kailangan ko lumaban. Kailangan kong sarilinin yung sistema. Ito na yung consequences ng pagpili sa kanya. Ito na yung consequences ng sugal ko sa kanya. Pero sakit lang. Hindi ko alam anong sana ko atakihin. Pero hindi ko alam. Basta anong gusto ko lang mangyari ngayon. Gusto ko munang mawala itong bagay na to. Kaso hindi ko alam paano. Hindi naman ako makahingi ng tulong dahil ayoko din humingi ng tulong. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ito. Kailan matatapos yung ganun pakaramdam. Sabihin na naman sa akin ng mga ibang kapwa ko kaibigan, mga Kristiyano. Ako, kaibigan ko talaga sila. Ibang Kristiyano. Hindi kasi nananalangin, hindi kasi malapit sa Diyos, hindi kasi nagpipray. Iba kasi. Iba yung pakiramdam kapag ikaw yung nakakaranas. Iba yung dating sa'yo. Iba yung impact sa'yo pag ikaw yung nakaranas. Na talagang mag-breakdown ka talaga. Yes, pag-isa lang ako. Kasi mas gusto ko, mas pinili ko to, mag-isa.
Pero hindi ko pinili yung ganitong sistema. Hindi ko pinili ito. Puro negative lang ang mga nare-receive ko na sistema nowadays sa kapwa ko Kristiyano. But sinusubukan ko lumaban. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito, bakit ko nire-record ito. Wala akong idea. Baka dumaan lang to sa channel ko or sa wall ng YouTube. Pero hindi ko maintindihan yung yung emotion ko ngayon. Since na nag-usap kahapon, although hindi ko alam kung anong trip nila, ba't nila ginawa yun. Pero totoo naman masaya na yun. Ayoko nang disturbuhin yun. Matagal niya na rin namang planong umalis eh. Although may mga sana na dapat nag-usap na lang, pero tanggap ko na. Okay na ako doon. Gusto ko na lang ayusin yung sarili, ayusin yung buhay ko. Kasi dami kong sinugal. Halos buong buhay ko nasugal. Lahat ng sulok ng sistema ng buhay ko nasugal ko. Pamilya ko, kaibigan ko, ministry ko. Focus ako sa kanya. Okay lang. Ako naman. Sakit lang. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito, bakit ko nire-record ito, pero bigat lang sobra. Bigat lang. Medyo July pa nangyari yan. Kung baka mapanood nyo ito, tatawa-tawa lang siya. Katuntua pa yan. Di lang talaga pumasok sa isip ko na ang daming mai-involve, maraming taong madadami. Yung sama-sama ako sa paningin nila. Yung sama-sama ng tingin nila. Sama-sama ng mahal ko. Sama-sama ng pagkatao ko. Halos parang basura ako. Pero okay lang. Deserve ko naman talaga siguro to. Oo, deserve ko to. Pinili ko yun eh. Yan, kahit kausapin ko. Wala na rin naman yan. Masama na tingin niya sa akin. So okay lang. Anong magagawa doon? Hindi ko alam kung bakit ko nare-record to. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Pero hindi ko alam. Pero kung ano man yung mga experience ng iba sa ganitong klaseng pakiramdam, ganitong klaseng emosyon. Umatake yung anxiety, yung depression, biglaan, sabay-sabay. Yung ginawa mo naman yung best mo, ginawa mo yung part mo, makinig sa kanya, sundin siya, paniwalaan siya, tapos ending ganun. So walang usap-usap, walang matinong
closure. Na-miss lang ako. Ang dami ko naririnig na negatibo tungkol sa kanya pero never ako naniwala. Kundi tinanong ko lang naman sa kanya. Pero okay lang. Rin naman mangyari. Magiging okay din ako. Pero sa ngayon, dahil sa narinig ko sa kanya kahapon, mga narinig ko tungkol sa kanya kahapon, siguro nga. Pero ayoko na mag-expect, ayoko nang umasa sa mga ganong bagay. Wala na akong inaasahan ngayon kundi sarili ko. Kasi ako lang naman na makakatulong sa sarili ko. Ngayon, kahit ang daming nawawala sa akin, nawala na yung mga bagay na pinapahalagahan ko, tinalikuran ko yung mga bagay. Hindi ko alam. Gulong-gulo ako. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung makakagawa ko ng video mamaya.